Kumusta mga Lods at maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 7 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Sinampal naman ng ating bida ang isang babae bilang ganti para kay Shanshan at sinabunutan naman niya ang isa pa at tinutukan ng patalim. Napasigaw na lang ito nang biglang hiniwa ng ating bida ang kanyang buhok habang nakatingin ang isa pang babae na sobrang nagulat. Galit na galit naman ang babae at napatanong kung bakit pinutol ang kanyang buhok. Sinabihan naman ito ng ating bida na may halong babala na magiging sagabal lang sa kanya ang mahabang buhok. Napatanong ang babae kung ano ang ibig niyang sabihin at sinagot siya ng ating bida na malalaman niya ito sa mga susunod na araw at na ang buhok niya ngayon ay maaaring makaligtas sa kanya. Pagkatapos, sinabihan naman ng ating bida si Shanshan na aalis na sila habang nagtataka naman ito kung saan sila pupunta. Samantala, habang papunta sila sa safe zone sakay ng kotse, ay nagulat si Shanshan nang sabihan siya ng kanyang lolo na hindi na siya papasok sa paaralan dahil may paparating na tagutom. Napasagot naman ito na ilang beses pa ba siya dapat pagsabihan na huwag makinig sa ganyang mga bagay dahil puro scam lang ang mga iyon. Nakangiti naman ang ating bida habang nakatingin sa dalawa na nagtatalo at napasabi siya sa sarili na sa buhay nila ngayon, sisiguraduhin niyang magiging ligtas si Shanshan. Nagsalita naman ang ating bida kay Shanshan, sinabing hindi na scam ang sinasabi ng kanyang lolo dahil siya mismo ang nagsabi sa kanya na magkakaroon ng taggutom. Napatanong naman si Shanshan kung sino ba siya, kaya agad namang nagpakilala ang ating bida at sinabi na mula ngayon ay tawagin na lang siyang Brother Xiaoyong. Nagpasalamat naman si Shanshan sa kanya dahil sa pagligtas nito laban sa mga kaklase niya. Nagtanong naman si Shanshan kung totoo bang magkakaroon ng taggutom at sinagot siya ng ating bida na gawa-gawa lang niya iyon para madaling maintindihan ng kanyang lolo. Agad namang napasabi si Shanshan na tama ang hinala niya at hindi ito mangyayari dahil payapa naman ang pamumuhay ngayon. Ngunit ipinaliwanag ng ating bida na ang tunay na paparating ay isang apocalypse, bagay na ikinagulat ni Shanshan. Sinabi rin ng bida na nagsimula na ito at inutusan niya si Shanshan na manood ng balita upang makita ang mga nangyayari. Gulat naman ito sa kanyang napanood kung saan ang mga tao ay nangangagat na parang may rabies. Napasabi naman ang ating bida na nagsimula na ang mga senyales ng apocalypse gaya ng inaasahan at ipinaliwanag niya na bukas ang opisyal na simula ng apocalypse kung saan lilitaw ang nakakalasong usok sa iba't ibang lugar. Malaking bahagi ng populasyon ang magiging zombie at ang mga hindi makakaligtas ay sa kalaunan ay magiging katulad din nila. Sinabihan ng ating bida si Shanshan na bilang isang dalagita, tiyak na alam niya kung ano ang mga zombie. Sumagot naman ito na alam niya ito pero ito ay imposibleng mangyari. Sinabi naman ng bida na kapag nagsimula na ito bukas at sa mga susunod na araw, hindi na niya ito matatawag na imposible. Napahinto naman ang ating bida sa pagmamaneho dahil sa matinding trapiko, pati ang emergency lane ay barado ng mga sasakyan. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang ating bida na baka magkaroon ng maliit na outbreak sa kanilang lokasyon. Samantala, may isang itim na sasakyan na paparating habang matuli ng takbo at bigla itong nag-cut sa kanila na naging dahilan para muntik na silang mabangga. Galit na galit ang ating bida sa ginawa ng kamoteng nakaitim na kotse kaya gumanti siya at hindi hinayaang makapasok ito sa kanyang lane. Patuloy pa rin ang itim na sasakyan sa pagtatangkang mag-cut ngunit nabigo ito kaya nagalit ang kamote sa ating bida. Samantala, dahil sa takot ng matanda, napasabi ito sa ating bida na huwag nang patulan at hayaan na lang ang kamote dahil mukha itong mayaman at makapangyarihan. Sumagot naman ang bida na huwag mag-alala dahil kung bumaba man ito at maghanap ng gulo, siya na ang bahala. Makalipas ang isang oras, nakalampas na sila sa matinding trapiko. Ngunit biglang napansin ni Shanshan na sinusundan sila ng sasakyang nakagitgitan nila kanina. Nagalit ang ating bida dahil ayaw pa rin tumigil ng kabilang sasakyan at bigla pa silang kinat. Kaya napabulalas siya na kung dati, hahayaan na lang niya ito. Pero ngayon ay hindi na. Lalo na't paparating na ang apocalypse bukas. Kaya binangga niya ang sasakyan dahilan upang mawalan ito ng kontrol
at sumalpok sa gilid ng kalsada. Galit na galit ang kamote na bumaba ng kotse at tumawag ng traffic police para humingi ng CCTV footage at plate number ng sasakyan ng ating bida, sabay bantang ipapakita nito kung sino ang kinalaban niya. At dito natapos ang Chapter 7. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 8.